أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat at ngayon po ay pang-5 episode natin sa adab o yung mga mabubuting asal sa relihiyong Islam. At ngayong araw po ang ating paksa o ang ating pag-usapan ay patungkol po sa mga dapat at hindi dapat gawin ng isang mananampalataya patungkol sa kanyang pananamit. At ang pinakauna po sa mga pamamaraan o yung mga dapat at hindi dapat gawin ng isang Muslim sa kanyang pananamit, ang pinakauna po ay sunnah o mainam na tayo ay magsuot ng bagong damit at yung maganda at yung malinis na pananamit. Nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Abu Dawud, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fa-idza ataka Allahu malan falyura athara ni'matahu 'alayka wa karamatuh." Rawahu Abu Dawud, at itong hadith na ito ay tinama ni Sheikh Albani rahimahullah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag dumating sa iyo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay narapat na ito ay makita sa iyo itong biyaya na binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit iwasan yung pagmamayabang. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi rin niya sa ibang hadith na Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Tunay ng Propeta, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabuti at gusto niya ng mabuti. Siya ay malinis at gusto niya ang malinis. Kaya po, narapat sa isang mananampalataya o isang Muslim na siya ay kapag siya ay magsusuot ng mga pananamit ay yung maganda, yung malinis at hindi yung tinatawag na mga pananamit na ito ay tinatawag na hindi malinis. Yan po ang unang sunnah, yung pagsusuot ng bago, maganda, at yung tinatawag na pagsusuot ng malinis na damit at iwasan ang pagmamayabang dahil ito ay pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaniyang propeta. Pangalawa, sa mga dapat na ginagawa ng isang manampalataya sa kanyang pananamit ay dapat natatakpan niya ang kanyang aura. Ano yung aura ng tao? Ang lalaki ay mula sa tuhod hanggang dito sa tinatawag na pusod. Ang babae naman ay ang kanyang buong katawan ay aura maliban sa kanyang muka at sa kanyang tinatawag na kamay. Yan po ang jamhur o majority ng mga ulama. Ang ibang mga ulama naman, kanilang sinabi na narapat na takpan ang muka ng babae. Pero ang jamhur o majority, kanilang sinabi na ang aura ng babae ay ang kanyang katawan maliban sa tinatawag na kanyang muka at saka ang kanyang kamay. So dito po narapat sa isang mananampalataya, isang babaeng mananampalataya, natakpan niya ang kanyang aura maliban lamang sa tinatawag na kanyang mukha at ang kanyang kamay. At mainam po kung kaya natin o kaya ng isang tao na siya ay magsuot, lalo sa mga kababaihan. Napakalaking gantimpala po yan kung ang isang tao ay magsuot siya ng tinatawag na niqab o takpan niya ang kanyang mukha kung ito ay kaya niya. Sinabi po ng Allah sa Banal Quran sa Suratun Nur, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna," ila akhir al-ayah. Sinabi ng Allah sa Banal Quran na wag nilang yung sa mga kababaihan nito, wag nilang ipakita ang kanilang tinatawag na mga zina, yung tinatawag na yung kanilang ganda o kanilang mga yung kanilang tinatawag na mga parte ng kanilang katawan na hindi pwede makita ng kanilang mahram, maliban lamang sa kanilang mga asawa, sa kanilang tatay o tatay ng kanilang asawa o sa kanilang mga anak. At ito yung tinatawag sa kanilang mga kapatid at kapatid, yung tinatawag na pamangkin. Kasama sa mga tinatawag na pinapahintulutan na makita nila yung tinatawag na mga parte na tinatawag na hindi papasok sa tinatawag na aura. So yung tinatawag na aura ay narapat po natakpan ang tinatawag na bagay na ito kapag ito ay sa mga kababaihan na hindi pwedeng makita maliban lamang sa tinatawag na kanilang mga asawa, kanilang tatay ng asawa, yung anak, yung kapatid.
ito pwede nila makita yung mga parte. Halimbawa, yung muka, yung buhok, yung kamay, yung sa, halimbawa sa paa, yan ay pwedeng makita. Pero yung mga mahram, maliban sa asawa, yung ibang mga mahram, kahit yung kapatid, kahit yung pamangkin o yung tito, hindi po pwede na yung tinatawag na nakasando lang yung babae. Hindi po pwede yan. Na tinatawag na nakashort yung babae sa loob ng bahay, nakikita ng kanyang, kahit yung mga mahram niya. Hindi ito pwede. Dahil yan ay hindi pinapahintulutan sa relihiyong Islam. Sa asawa, wala tayong problema dun sa asawa kasi asawa yun. Pero sa ibang mga mahram, ay hindi po pinapahintulutan yung tinatawag na ipapakita yung mga hindi dapat. Pero pinapahintulutan po ang muka, ang buhok, ang ulo, tapos yung tinatawag na yung kamay, paa, ay pinapahintulutan po ito na makita. Halimbawa sa bahay ng tinatawag na mga kapatid o yung pamangkin at saka yung tinatawag na mga tito natin. So ito po ay sa mga kababaihan na ito po ay napakalaking gantimpala na ibibigay sa kanila kapag ito ay pinangalagaan nila. At ganoon din sa mga kalalakihan. Hindi lamang po ang aura ay sa mga kababaihan. Sa mga kalalakihan din, narapat na takpan nila ang kanilang aura na ito ay minsan ay kapag ito ay hindi pinangalagaan ay maaring ito ay magdulot ng fitna, lalaki man o babae. So sa Islam po ay ipinag-utos po yung pagtakip ng aura upang mapangalagaan ang tinatawag na karangalan, dignidad ng tao, lalo na sa mga kababaihan. So narapat po, isa po sa pinakamagandang regalo ng babae sa kanyang asawa ay yung tinatawag na pagtakip niya sa kanyang aura at walang makakita sa kanyang aura maliban sa kanyang tinatawag na mga mahram at lalo na sa kanyang asawa. Ganon din, pangatlo na dapat gawin ay yung tinatawag na pag-iwas sa yung panggagaya ng babae sa lalaki, yung pananamit na panggagaya sa lalaki sa babae o yung babae na nanggagaya sa damit ng lalaki. Pero meron tayong mga damit na tinatawag na pangkalahatan. Yung tsinelas halimbawa na ito ay unisex na sinasabi nila, pwede sa lalaki, pwede sa babae, wala po tayong problema doon. Pero ang sa hadith na ito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali wan-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal. Rawahu al-Bukhari. Ito po ay sa hadith ni Imam Bukhari na ito yung ito ay ipinagbawal ng nanalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng laan. Ito ipagkalayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na ito, yung babae na ginagaya niya ang lalaki na ginagaya niya yung babae. May nakita po ako, minsan may mga ano tayo dyan, yung tinatawag na, ito man ay sa pananamit, o ito man ay sa mga galaw, o ito man ito sa mga pagsasalita. Wallahi, ito po ay haram, at hindi po nararapat sa isang lalaki na gayahin niya. Kahit na ito ay, may mga vloggers na nakikita tayo, subhanallah, kahit na sila ay nakakagawa ng haram, gagayahin nila yung mga babae para lang sila ay kumita o mas marami ang kanilang mga viewers. Hindi po yan pinapahintulutan sa Islam. Matakot po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din ako nakita na isang vlogger, na isang Maguindanao, yung minsan kasi salita niya, na minsan nagsusuot siya ng halos lahat ng ano niya, puro babae na ginagaya niya talaga yung babae. Marami siyang mga tinatawag na mga vlog na ito ay ginagawa niya. Ibig sabihin siya ay nagbabakla-baklaan. So ito po ay hindi pinapahintulot sa Islam. Ganun din yung mga babae na ginagaya nila yung mga lalaki, nagtumboy-tumbuyan. Yung pananamit man, pananalita, yung galaw, iwasan po natin yan upang tayo ay makaiwas sa kasalanan. Ito po ay kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga gawain na ito. At sino man nakakilala sa kanila, payuhan sila na iwasan ito. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag itong gawain na ito ay hindi iniwasan ng isang tao, maaring ang kanyang puso ay tinatawag na umitim na at hindi na niya tanggapin o hindi na siya gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala o patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang ginawa na ito yung ginawa niyang normal yung paggawa ng kasalanan. So ito po ay kahit pagbibiro na ginagawa ng palagian, hindi po ito pinapahintulutan sa Islam. Kasama rin doon ay yung pananamit na syuhra. Dapat iwasan natin yung pananamit na syuhra. Ano yung pananamit na syuhra? Ang pananamit na syuhra ay yung naiiba ka sa mga tao. Yung naiiba ka sa lugar. Ibig sabihin, pumunta ka ng isang lugar at kapag sinuot mo itong damit na ito, ay ikaw yung tinatawag na nakikita o napapansin ng mga tao.
So ito yung tinatawag na syuhra. Sa lugar, depende sa lugar na pupuntahan mo, kung ito ay normal sa kanila, walang problema. Ito ay nakasanayan nila, walang problema. Pero kapag nagsuot ka ng damit na ito ay makaka-attract, ito ay tinatawag na damit na hindi nakasanayan, hindi alam ng mga tao doon na nakaka-attract yun, ikaw ang una nakikita ng mga tao, yan ay pinagbawal sa relihiyong Islam, yung tinatawag na libas asyuhra. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Ahmad, man labisa thawba syuhra fi dunya albasahu Allahu thawba madallah yawmal qiyamah. Sino man ang magsuot ng pananamit na syuhra, yung pinaliwanag natin kanina, dito sa mundo ay papasuot sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang damit na ito ay tinatawag na madalla. Ibig sabihin siya ay mababa sa paningin ng mga tao sa araw ng paghukom dahil sa kanyang ginawa na pagsusuot ng damit na ito ay damit na syuhra. Panglima, ay iwasan natin ang mga damit na mayroong mga larawan ng mga may buhay at ganoon din larawan ng may mga krus. Minsan di maiwasan ng tao, dapat po kapag bibili tayo tingnan natin kasi baka may mga krus. Ang paniniwala po sa krus na yan ay yung pagpako kay Jesus. Sa relihiyong Islam, hindi po tayo naniniwala na si Jesus ay naipako sa krus. Bagkus siya po ay tinatawag na iniligtas ng Allah at itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit. So taliwas po yan sa paniniwala natin. At yan ay paniniwala na si Jesus ay namatay o si Isa alayhis salam ay namatay. At hindi po namatay si Jesus alayhis salam na sinasabi nila, naniniwala din sila na siya ay anak ng Diyos. So dapat natin iwasan yan. Ganun din, kahit na yung mga larawan na may mga buhay, larawan ng mga tao, yan ay tinatawag na dapat nating iwasan hanggat maaari, yung larawan ng tao. Lalo na yung mga tinatawag na klarong-klaro talaga. Pati yung mga larawan ng mga hayop ay dapat iwasan, yung mga may buhay. Maliban lamang kung ito ay tinatawag ng mga laruan na inaapakan ng mga bata o kaya ay yung tinatawag na may mga larawan ng mga may buhay, halimbawa ng mga hayop, pero ito ay laruan ng mga bata, ito ay tinatawag na aapakan, wala to problema. Yung mga plastic na itatapon sa basura, wala po problema doon, inshallah. Pero mas mainam na umiwas pa rin sa mga may larawan. So yan po ay pinagbabawal, nabagit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam Bukhari, na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u fi baytihi thawban fihi taslib illa naqadahu. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay walang larawan o walang yung tinatawag ng mga bagay doon sa kanyang bahay na mayroong larawan na maliban sa ito ay tinanggal niya at tinatawag na hindi niya ginagamit. So ito ay mga bagay na dapat nating bigyan pansin, lalo na yung mga larawan. Kahit na yung mga larawan ng ating mga magulang, hindi po nararapat na ito ay ilagay natin sa ating mga bahay. Dapat po kung hindi kailangan niyo talaga ito, itago niyo po sa mga album, ilagay niyo po sa ilalim ng inyong mga mesa. Yan ay dapat mas mainam na iwasan, yung paglalagay sa mga dingding na mga larawan ng mga tao, mga lolo, lola, mga nanay, dapat po ipanalangin na lang natin sila palagi at tayo ay magbigay ng sadaka para sa kanila. Yan po ang tama na kung gusto natin ng kabutihan. Pero paglalagay po dyan, meron po nabagit na hadith na hindi po papasok ang mga anghel, na ito ay mga kabutihan, mga anghel na nagbibigay ng kabutihan sa mga bahay na mayroong mga larawan. So, dapat nating iwasan ang bagay na ito. Ganun din, at syempre, mas malaking kasalanan dito, yung tinatawag na mga inukit. Mga inukit na yung mga ginawa ng mga tao, yung galing ito sa kahoy, galing ito sa bakal o ano mang pinanggalingan nito na inukit siya, ginawa siyang tinatawag na para siyang rebulto, para siyang kahit hayop man ito o ito man ay tinatawag na hindi po ito pinapahintulutan na i-display sa mga bahay dahil kasama po ito sa mga tinatawag na pinagbawal sa relihiyong Islam. So malinis po na ang ating bahay dapat sa mga bagay na ito upang pumasok ang mga anghel na sila ang nagbibigay ng kabutihan galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, pang-anim, ay ipinagbawal sa lalaking Muslim na siya ay tinatawag na magsuot ng alahas. Siya ay magsuot ng alahas na ito ay mula sa ginto at ganun din yung harir, yung sutla o yung silk na sinasabi natin sa English na yung silk. Yan po ay pinagbawal sa kalalakihan maliban lamang kung kinakailangan talaga. Halimbawa, yung ngipin ng tao
Ang kailangan talaga pag ayusin, kung ito ang kinakailangan, ay ayusin ito sa pamagitan ng pagdikit ng tinatawag ng ginto, ay pinapahintulutan kung ito ay kinakailangan. Pero hanggat maaari ay umiwas. Pero yung mga relo, yung mga singsing, yung mga anumang gamit na ito ay mula sa ginto, sa kalalakihan, ay hindi po pinapahintulutan. Ganun din yung silk. Yung silk o yung tinatawag na sutla. Itong pinapahintulutan naman sa kalalakihan, yung singsing na gawa sa pilak. O yung silver. Pinapahintulutan po sa kalalakihan yung singsing na gawa sa silver. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kinuha niya. Ito ay sa hadith ni Ali na kanyang kinuha. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Kinuha niya yung silk, yung harir, at kinuha niya yung ginto sa kabilang kamay niya, at kanyang sinabi na inna hadaini haramun ala dukuri ummati. Tunay na ang dalawang bagay na ito ay pinagbawal sa mga kalalakihan sa aking ummah. So ito po ay malinaw, kaya narapat po na ito iwasan natin. Ito pa ay nabanggit sa hadith ni Abu Dawud. Ganon din na iwasan ng mga kalalakihan ang pagsusuot ng damit na sobra sa bukong-bukong. Yung bukong-bukong po sa paa natin ay dapat hindi po lumagpas doon. Halimbawa, ito yung paa, ito yung bukong-bukong. Dapat yung damit natin, yung pantalon o yung thobe natin, hindi po lumagpas doon sa tinatawag na lumagpas dito sa bukong-bukong. Dapat ay katapat po niya o mas mataas. Pero pababa doon sa bukong-bukong, yan po ay pinagbawal sa relihiyong Islam. Na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ma asfal al-ka'baini min al-izari fa finnar. Sino man ang magsuot ng kanyang damit sa mga kalalakihan ito, sa mga kalalakihan na mas mababa sa kanyang bukong-bukong, matatakpan yung kanyang bukong-bukong, ay tunay na siya ay paparusahan sa impyerno. Sa kababaihan naman ay narapat, wala tayong problema doon na matakpan ang kanyang buong katawan maliban lamang sa kanyang tinatawag na mukha at sa kanyang kamay. Kung kaya naman ng isang tao, mas mainam po na siya ay magtakip ng kanyang mukha. Ito po ay mas mainam kung kaya ng isang babae. Ganon din, sa mga kababaihan naman, hindi po sinabi na itim lang po ang dapat, yung tinatawag na abaya lang ang pwedeng isuot, o yung itim lang ang pwedeng isuot, kundi pwede po ang ibang kulay. Ngunit, yung damit na dapat idamit ng babae ay yung hindi po damit na syuhra, hindi yung nakaka-attract sa mga tao, sa mga kalalakihan. Ganun din, yung damit na dapat ay tinatawag na hindi siya, yung kulay niya na masyadong light sa mga tao. Ang pinakano natin dito, yung hindi magkakaroon ng fitna, hindi siya makakaakit sa mga tao. At hindi yung nakaka-attract, pagkita ng lalaki agad yan nakikita, yung dahil sa kulay o dahil sa pananamit ng ano. Ang ano po ng babae ay tatakpan. Bakit may mga aura? Bakit mga aura na pinag-utos ng Islam na takpan? Para po makaiwas sa fitna at wala po mangyari ng mga tukso dahil sa bagay na ito. So, kapag ang damit ay tinatawag na ito ay damit ng babae, na ito ay natatakpan ng kanyang aura, anumang kulay ito, pero ito ay tinatawag na hindi siya nakaka-attract at wala siyang tinatawag na yung tinatawag na hindi nakaka-fitna ang bagay na ito, wala po problema. Halimbawa yung mga dark na gray, dark na mga kulay na ano, ang mahalaga dito ay hindi po nakaka-fitna. Pero mainam po yung black na may mga kung ano, kaya ng isang tao dahil ito po ay nakakatakip sa paningin ng kalalakihan, hindi po masyadong tinatawag na nakaka-attract ang kulay na itim. Pero kung mag-ano kayo ng ibang kulay, pinapahitulutan po ito. Pero kondisyon na hindi po makaka-fitna. Ganon din, yung kapag tayo ay magsusuot ng damit, ay unahin natin ang kanan na kamay natin, kanan na pagsuot ng damit, sa kanang kamay at kanang paa yung pagsusuot. Kapag naman tatanggalin natin ay kaliwa. So yan po ay nabanggit sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na nabanggit sa hadith ng Imam Muslim at Imam Bukhari, na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi sha'nihi, na nalulugod o palaging ginugusto ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pang-araw na pamumuhay ang paggamit ng kanan
sa kanyang pagsuot ng tsinelas at sa kanyang tinatawag na paggamit ng suklay at ganun din sa kanyang paglilinis, inuunahan niya ang kanyang kanan. So ganun din sa pagsusuot natin ay unahin natin ang kanan tapos pagtatanggalin natin ay kaliwa. Sunna po kapag tayo ay magsusuot ng bagong damit, ang basahin natin ang dua na nabanggit sa hadith ni Abu Dawud na ito ay tinama ni Sheikh Albani na alhamdulillahilladzi kasani hada thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hada thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Yan po ay dua kapag tayo ay magsusuot ng bagong damit. Ganun din na sunna po na magsuot ng puti. Sunna po na magsuot ng puti. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ay sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan naman ito ay nakadepende sa tinatawag na kung ito ay hindi makakafitna. Kung ito ay hindi makakafitna. So ang panunod po ay lalo na sa mga kababaihan, iwasan po yung mga tinatawag na magkakaroon dito ng fitna. Sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad. Magsuot kayo mula sa mga inyong mga damit ng puti. Fa innaha min khairi thiyabikum. Dahil ito ang pinakamainam sa inyong mga damit. So sunna po na magsuot ng tinatawag na puting damit, lalo na sa mga kanlakihan. Pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith ni Imam Muslim, yung pagsusuot ng muasfar. Ang muasfar ay yung tinatawag na pulang-pula na walang halo. Yung pulang-pula na walang halo. Yan ang isa sa mga tafsir ng ating mga ulama na kabilang sa mga tafsir ng ibang mga ulama na pinagbawal yung damit na pula na yung pulang-pula talaga siya. Wala siyang tinatawag na ibang kulay. Pulang-pula talaga siya. So yan ang ibang mga tafsir ng ating mga ulama. At sinabi naman ni Ibn Hajar sa Fathul Bari, ito yung sa Imam Bukhari, na tinignan niya, sabi niya yung mga pananaw ng ating mga ulama at kanyang sinabi na ang pagsusuot ito ay nakadepende kung ito ay sinusuot ba ng ito ay kadalasang sinusuot o yung nakasanayan na specific ito na panunuot ng mga hindi mananampalataya o kaya ito ay panunuot na ito ay magiging pananamit na syuhra. So ito ay pinagbawal. Pero sa ibang mga tafsir ng mga ulama, kanilang sinabi na kapag ito ay pula na walang halo, ito ay haram. Ganun din na sunnah ang paggamit ng pabango sa kalalakihan at kababaihan. Maliban lamang, mayroong exemption. Maliban lamang kung ang lalaki, babae ay sila ay nagsagawa ng umrah. Kung sila ay nagsagawa ng umrah at saka hajj, kapag ikaw ay naka-ihram na, nakasuot ka na ng ihram, hindi pwedeng gumamit ng pabango. Hindi pwedeng gumamit ng pabango. Sa mga kababaihan naman ay yung namatay ang asawa, naghihintay ng yung idda niya, pagkatapos ng niya ay hindi po pwedeng gumamit ng pabango. Kapag namatay ang asawa, naghihintay siya ng tinatawag na idda niya. Ganon din yung sa mga kababaihan, hindi pwedeng gumamit ng pabango kung tinatawag na itong mga lugar na pupuntahan niya ay mayroong mga lalaki o kaya dadaanan niya ay mayroong mga lalaki. So hindi po pwedeng gumamit ng pabango, lalo na kung ito ay malakas na pabango. Pero kung mga kababaihan lamang, mga kapwa-kababaihan, o yung sa mga mahram, wala pong problema doon yung paggamit ng pabango sa mga kababaihan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang nabanggit sa kanyang hadith na wakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tib. Tunay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya tinatanggihan kapag mayroong nag-offer sa kanya ng pabango dahil gustong-gusto ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pabango. Pero yung tinatawag na wakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tib, ito ang ibig sabihin sa nito ay yung pabango hindi niya tinatanggihan. Pero kung halimbawa ang pabango na ito ay masyadong malakas o kaya maaring hindi maganda sa yung pang-amoy, pero sa kanya maganda, pwede mong tanggihan ito dahil ito ay ang ibig sabihin dito yung mga normal na mga pabango. Pero kapag ito ay makakasama sa yung tinatawag na pakiramdam, halimbawa pag masyadong sumasakit ang ulo mo o kaya ay nagkakasipon ka, so pwede mong tanggihan. Hindi ibig sabihin na kahit na hindi. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, gaya nabagit natin, kapag binibigyan siya o may nag-offer sa kanya ng pabango, hindi niya ito tinatanggihan dahil ito yung mga pabango na nakasanayan. Ganon din ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinakamamahal niya, isa sa pinakamamahal sa kanya dito sa mundo ay ang paggamit ng pabango.
Ganon din, ang pinakahuli ay lalaki man o babae, ipinagbawal yung tinatawag na mga paggamit ng tattoo. Yung mga paggamit ng tattoo, ipinagbawal po yan sa Islam. Sa mga bago Muslim naman, kung sila ay meron ng mga tattoo at sila ay nagbalik loob kay Allah, sila ay tinatawag na naging maganda kanila pag-Muslim. Kung kaya po, tanggalin. Kung hindi naman kaya, ito ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na kung may hirapan siya sa kanyang pagtanggal sa kanyang mga tattoo. So ito po ay pinagbawal sa relihiyong Islam. So ito po yung tinatawag na mga ibang nakaya natin na pag-aralan, yung mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin sa ating pananamit. Sa lahat po ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawag at ipalang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kaalaman at ito may sa buhay nyo at ito ay tinatawag na maibahagi din natin sa iba. At ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-message sa ating inbox at inshallah yung mga ulama natin, yung mga admin natin ay bibigyan po nila ito ng kasagutan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.